palakpakan. Hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid, bago tayo magbasa at magbuklat ng kaniyang mga banal na mga salita. Panginoon, kami Lord ay lumalapit sa iyo, knowing full well, Lord, na kami ay walang kakayanan sa aming mga sarili. Kaya kami ay lumalapit dahil kailangan ka namin, Panginoon. Kailangan ka namin hindi dahil sa mga pangangailangan ng katawang ito, Panginoon, kundi there's a deeper problem, Panginoon. There's a deeper issue na nasa buhay at nature ng bawat kaluluwa. And that is sin, Lord. Every day, Panginoon, kami ay nakikipagbaka, nakikipaglaban, araw-araw sa kasalanan na ito na nasa katawan. But Lord, kami ay nagpapasalamat na hindi kami nag-iisa, Lord. Our Emmanuel, our Lord, is with us. Kasama namin maging sa mga oras at pag-aaralan. Kasama namin sa paikipagbaka. Kasama namin sa mga pagsubok. Kasama namin sa kadiliman maging sa liwanag. Maraming salamat, O Diyos. Ito ay pangako mo, Panginoon, that you will never leave us nor forsake us. Kahit ikaw, Panginoon, ay na-forsake on the cross when you shouted, Abba, Abba, my God, my God. Why hast thou forsaken me? But Lord, kami ay hindi mo forsake. So we believe the proper response, Panginoon, ay gratitude. A heart that hides your word. A heart that beats compassion. That it may please you, our Lord. Purihin ka sa gabing ito sa mga tatalakayin namin yung mga salita, samahan mo ang iyong mga anak. Punuin mo ang aming mga sisidlan na kami ay lalabas sa dakong ito na pinagpala ng iyong mga salita, pinalakas na kami man ay nanghihina, kami pinapalakas mong patuloy. Nanghihina at nagkakasakit man ang katawang ito, ngunit Panginoon namin pagkataong loob, it is being renewed day by day. The spiritual man is always renewed by the word of our Lord and Savior Jesus Christ. So Lord, sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Purihin natin ating Panginoon. Can we shout praise the Lord? Muli, can we shout praise the Lord? Nagtagumpay ang isang anak ng Diyos, kaya magtatagumpay, magagala ang buong kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. You know, napakaganda ng ating tatalakayin sa gabing ito, and I believe hindi lamang ito napapanahon dahil ang bawat salita ng Diyos is timeless. Ano man talakayin natin from Genesis to Revelation, laging on time. Thousands years pass, lumipas hanggang sa panahon natin ngayon, hindi na-expire at hindi masasabing hindi na applicable. The Word of God is always for the time, for now. Para sa ngayon, ang salita ng Diyos. Kaya ba'y nagagalak mga kapatid? Pwede ba natin palakpakan muli ang Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Isang bagay na may encourage ko about isa, kagaya ng napangaral sa atin ng ilang linggo nang nakalipas, ating kapatid Brother Raul. Sa bawat pagsubok, bawat patotoo na ating napapakinggan, nababalitaan, hindi lamang yun para sa mga dumadaan sa pagsubok, kundi alam nyo, minsan para din sa atin yun. Tinuturuan din tayo ng Panginoon. Tinuturuan tayong magpatawad, umibig, matuto at makilala na talagang kailangan natin ang Panginoon. Hindi natin kailangan ng anumang bagay. Ang kailangan natin is the shepherd. Yan ang ating tatalakayin sa gabing ito. Buksan natin ang ating teksto sa Psalms 23. Verse 1 hanggang verse 6. Kung pwede ba, pwede nyo akong sabayan sa pagbasa nito. I want to make it personal sa ating mga individual. Pwede ba natin basahin ito mula verse 1? Basahin natin yung nasa screen para tayo ay sabay-sabay. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the paths of righteousness
for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. With me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Can we say amen to the word of God? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Jesucristo. Tayo makaupo na mga kapatid. It's a beautiful passage, beautiful psalm, napakagandang awit ni Haring David. It's a psalm of David at nais kong ito ay mahimay natin kahit sa ilang oras na meron tayo. Dahil ang teksto na ito, I believe, lahat ay alam ang teksto na ito. Believer man or unbeliever, alam na alam ang teksto na ito. At I would say ito ay nasa top 5 or nasa top 10 na Bible verse na kilala ng mga tao. Alam natin, sigurado ko kasama niyan, John 3:16, for God so loved the world. At sigurado ko na nasa kabilang din dyan yung mga kilalang mga Bible verse in the book of Philippians, chapter 4:13, I can do all things through Christ. Di ba, nakalagay pa yan sa mga sports apparel, sa mga sapatos, ginagamit pang-encourage or as motivation. Pero ang teksto nito ni David, itong awit ni David is nasa top 5, I would say. The Lord is my shepherd. I shall not want. Pero, bagamat ito ay ilang beses nang nadaanan, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nais kong itong daanan na tignan sa ibang perspective. Dahil lahat ng tao, mga kapatid, I would say, sino dito ang gusto ng shepherd? Kayo ba ay may gusto nyo ng shepherd? Right? Napakarami mga tao ginagamit ang talatang ito as motto, as sticker, as caption, as napakarami mga bagay that the Lord is my shepherd and I shall not want. I shall not want. He makes me lie down in green pasture. Sino ba namang ayaw niyan? He leads me beside still waters, and so on and so forth. Napakagandang mga salita at mga pangako at ginagawa ng isang shepherd. At alam naman natin, kahit si David ay isang shepherd. Siya ay nag-aalaga ng tupa ng kanyang ama, si Jesse. At I would say, alam niya kung ano yung sinasabi niya. Pero minsan tayo, madaling i-claim ang mga salitang ito. Pero alam niyo ba na isang nakapagpapalang salita ng Panginoon is para malaman natin kung para kanino ang talatang ito. Dahil unang-una ito ay sinulat ng author, which is si David. Ito ay awit ni David. The Lord is my shepherd. Pero para malaman natin kung para kanino ba ito, makita natin mga kapatid na si David, nung sinulat niya ito, siya ay isang shepherd, isang tagapag-alaga ng tupa. Pero sinulat niya ang awit na ito na para bagang siya ay isang kung ang Panginoon ay shepherd, ano si David? Sheep. At sa salita ng Panginoon, in the New Testament, ang ating Panginoong Kristo Jesus ay nagpapakilalang as the Great Shepherd or Good Shepherd. And I want you to pay attention sa ilang oras na meron tayo. Dahil ang Panginoon ay kasama natin sa oras na ito. Ang pamagat natin sa gabing ito is Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Para matuklasan natin kung para kanino ba ang mga salitang ito. Dahil kung si David as shepherd, ay ang sabi niya, the Lord is my shepherd.
I shall not want. He makes me lie down in green pastures. Sa papaanong paraan siya, o anong illustration ang ginagamit ni David, is a relationship between shepherd and sheep. I want you to pay attention. Wag muna tayo mag-focus sa technical difficulties. I don't want you to miss the word. Hayaan natin si Brother Kate and Brother William mag-asikaso ng technical difficulties. Pwede ba yan, mga kapatid? It is not my word, it's the word of the shepherd. Let's respect the word of God. Nais ko magbasa ng ilang talata in John chapter 10. Nais ko samahan niyo ako dito. Verse 11. Ang sabi ng Panginoon from the mouths of our Lord, I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. At verse 14, I am the good shepherd. I know my sheep, and I am known by my own. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Verse 16, other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring. Speaking of Israel and of the Gentile nations. Ito yung Gentiles. Other sheep I have which are not of this fold. I will bring them also. And they will hear my voice. And there will be one flock and one shepherd. So ating Panginoong Jesus ay nagpapakilalang as a shepherd. As the good shepherd. At kung babalik tayo sa ating teksto in the book of Psalms, alam nyo ba na sa chapter 23, kabisado ng mga tao dahil napakasarap ng mga pangako na He will make me lie down. He will lead me. He will lead me in the path of righteousness. I will dwell in the house of the Lord forever. Ang perspective na yan, habang sinusulat ni Haring David na siya ay isang tupa at ang Panginoon ay kanyang pastol. At ngayon naririto ang Panginoon. Ang sabi niya, ako ang dakila at mabuting pastol. At meron akong mga tupa. At alam nyo ba, kung atras tayo in the book of Psalms, chapter 22, I believe this is relevant. Ito ay kailangan. In the book of Psalms, chapter 22, matutuklasan natin ang mga prophecy patungkol sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Ayos ko samahan niyo ako sa Psalms. Atras lang tayo na isang page. Chapter 22, verse 1. Nais kong basahin ng ilang mga talata na nagtuturo doon sa krus ng Panginoon. Verse 1. My God, why have you forsaken me? Familiar. Kung nais siya mag-notes, ito ay binitawang mga salita ng Panginoong Hesus habang siya ay nasa krus, habang siya ay nagdudugo, butas ang magkabilang palad. In the book of Matthew, chapter 27, verse 46. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why hast thou forsaken me? In verse 6, ang sabi ni David, but I am a worm and no man, reproach of men, despised by the people. All those who see me ridicule me. They shoot out the lip, they shake their head, saying, he trusted in the Lord, let him rescue him. Let him deliver him, since he delights in him.
Yan din ay nasa chapter 27 ng Matthew, verse 43. Nang habang ang Panginoong Hesus ay nakapako sa krus, ang mga tao, ang mga Pariseo at mga Saduseo at mga taong galit sa Panginoong Hesus ay nagsasabi habang ang kanilang ulo ay gumigewang-gewang, hayaan natin siyang iligtas ng kaniyang Panginoon. In verse 14, I am poured out like water, my bones are out of joint, my heart is like wax, it has melted within me. Verse 16, for dogs have surrounded me, the congregation of the wicked has enclosed me, they pierce my hands, my feet. And verse 18, they divide my garments among them, and for my clothing they cast lots. A prophecy fulfilled in the book of John, chapter 19, verse 23 to 24. Na ang mga tao ay pinag-agawan ang damit ng Panginoon. At hindi lamang pinag-agawan, kundi nag-cast lots. Alam niyo yung cast lots? Sa panahon natin, nag-dice sila. Nag-dice. Pag 5 lumabas, sa akin yan, ha? Pag 6 sa'yo. Pag 3, kay ganito. They cast lots para sa damit ng Panginoon. At ulitin ko, ang Psalms chapter 22 ay thousands of years before the crucifixion of Jesus Christ. So unknowingly, si David, sinusulat niya, naglalabas siya ng dalamhati, siya ay dumadaan sa pagsubok na ito without knowing na ang kanyang mga sinasabi at ang mga awit na kanyang ginagawa ay nagtuturo sa mangyayari sa Mesaya. Kaya, kailangan natin maunawan ang Psalms 22, mga kapatid. Para natin maunawan ang Psalms 23. That the Lord is my shepherd. Hindi pwedeng kung sino-sino lang ang magsabing, the Lord is my shepherd. Dahil alam nyo ba, sa John chapter 10, hindi ko nabubuksan, dun sa ating binasa, kung bababa lang kayo, nang kausapin ng Panginoon ang mga Hudyo, alam nyo ang sabi ng Panginoon? John chapter 10, ang sabi ni Jesus, hindi ko kayo mga tupa, kaya hindi kayo naniniwala. Yung mga tupa ko, my sheep hears my voice, they know me, they follow me. Hindi sinasabi ng Panginoon, dahil hindi ka naniniwala, kaya hindi kita tupa. Baliktad. Ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo tupa, kaya hindi kayo naniniwala. So, hindi pwedeng mag-claim ang lahat na the Lord is my shepherd. Dahil baka sabihin ng shepherd, I do not know you. Ang sabi pa ni Pablo, sila na sumampalataya at naniwala sa pangalan ng Panginoon at sa gawa ng Panginoon, binigyan sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So tatanungin ko kayo mga kapatid, do you believe in the Son of God? Do you believe sa Psalms 22 na nagtuturo sa Panginoong Hesus? That He was pierced, my hands, my feet, they pierced. Ang damit ko ay pinagpustahan nila. Ito ay pagpapakita na wala sa tao ang choice, kundi nasa Diyos kung kanino man ito. Can you imagine, habang ang Panginoon nakatayo, nagdudugo, ang mga tao nag-aagawan sa damit ng Panginoon. But it's a prophecy na fulfill. Kaya, kung maunawaan natin yung mga kapatid, in the light sa mga bagay na yan, in the book of John chapter 10, sa New Testament, hanggang sa Psalms 22, tsaka natin ngayon maunawaan ang Psalms 23. Dahil ulitin ko, si David, nung sinulat niya ito, siya isang shepherd, pero nilagay niya ang kanyang sarili as isang tupa. Hindi as isang aso, kahit anong hayop, kundi isang tupa. Nais kong basahin natin ang verse 1. The Lord is my shepherd,
and I shall not want. Sa ibang salin, and I lack nothing. Ibig sabihin, wala akong kailangan pang iba. Wala akong gugustuhin pang iba. Bakit? Dahil ang Panginoon ay sa akin. Now, gusto ko mapansin nyo ang bagay na ito. Dahil marami sa atin ang gusto nung shepherd na part, yung isang shepherd na magli-lead, mag-guide, mag-feed, mag-aalaga sa atin, magtatanggol sa atin sa pamamagitan ng kanyang rod at kanyang staff. Pero hindi marami sa atin ang gusto ng Lord na part. Yung gusto mo na mayroong Panginoon. Dahil pag sinabing ikaw ay mayroong Panginoon, kung paano kung ikaw ay mayroong shepherd, ikaw ay isang tupa. Kung ikaw ay isang Panginoon, o kung ikaw ay mayroong isang Panginoon, ikaw ay isang servant. Isang mananamba. Hindi ka pwede magkaroon ng shepherd, pero hindi ka isang tupa. Kaya nga shepherd eh. A shepherd is one who handles a flock of sheep. So hindi mo pwedeng sabihin, the Lord is my shepherd. He will guide me, He will feed me, He will lead me. Alagaan ako. Pero hindi ako susunod. Ang sabi ng Panginoon, my sheep knows my voice. Sa verse 1 pa ng chapter 10, in the book of John, ang sabi niya pa, marami mga magnanakaw, papasok dyan, hindi sa pintuan, kundi sa bintana, pero hindi sila kilala ng mga tupa. Pero pag ako ay dumaan, kilala nila ako. Kasi sa akin sila eh. Kaya sila sumasampalataya, kasi sa akin sila. Kaya mga kapatid, kung ikaw ngayon ay sumasampalataya, dahil ikaw ay sa Diyos. Hindi ba napakasarap yun? Kilala mo kasi yung Panginoon. Kilala mo yung lumikha sa'yo bago ka pang ipanganak. Meron something sa'yo. Hindi lamang sa mga laman na ito, ng mga DNA at napakarami mga cells na sinasabi pa ng mga evolutionists na ito ay mga laman lang, aksidente lang. Hindi mga kapatid. You are created in the image of God. You are wonderfully, fearfully made. Hindi ito nagkaslots ang Diyos at bahala na kung anong resulta. Ikaw ay nilikha niyang maingat dahil ikaw ay sa Kanya. So the Lord is my shepherd. He is not only your shepherd, He is your Lord. So if He is your Lord, you will not want anything else. Bakit? Basahin natin verse 2. Napakagandang paglalarawan ni David. Meron dalawang perspective na makikita natin. Meron dalawang bahagi na makikita natin sa awit ni David. Ang isa ay yung perspective ng isang shepherd, at yung isa ay yung perspective o kalagayan ng isang tupa, yung isang inalaga ng shepherd. At mapasin natin ito mga kapatid. Sabi niya, verse 2, He makes me lie down in green pastures. Napakasarap ng mga salita, napakasarap ng mga awit. Lalo na kung tayo ay dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa mga pangangailangan. Pero alam nyo ba, dahil mahalaga itong lagi natin maalala, pagbabasahin natin ng verse 2, lagi nyong iisipin, verse 2 hanggang verse 4, lagi nyong iisipin, na habang kiniklaim nyo yan, ikaw ay isang tupa. Hindi ka isang leon na malakas, na walang kailangan. Hindi ka isang independent, strong, matured, na, hindi ganon. Alam niyo ba ang characteristics ng isang tupa? Hindi ito malakas. Kaya nga ito pagkain ng mga wolves sa mga storya sa mga bata, di ba? The sheep and the wolves, di ba? Ang mga sheep, alam niyo ba, pwede silang mamatay dahil sa kapal ng balat nila. So can you imagine? Hindi na kailangan meron pamatay sa kanila para mamatay sila. Yun lang humihinga sila, kumakapal yung balahibo nila, dahil sa kapal ng balahibo nila, pwede silang mamatay doon. Wala silang kakayanan, kagaya ng isang ahas na kaya mag-scale ng sarili, o isang crab na lumilipat ng bahay. Ang characteristics ng isang tupa ay duwag. Kaya nga sila may shepherd, iniingatan sila eh. Ang isang characteristics pa ng shepherd, ng isang sheep, ay lagi silang nakadepende sa shepherd. Hindi kayo makakakita mga kapatid, na isang tupa, na kagaya ng isang aso,
yung aspin or ng galagalang mga pusa na nagsosurvive sa sarili, di ba? Sa amin, sa Rama, ang daming galang pusa, ang daming dumi ng pusa. Pero buhay yung mga pusa kahit walang nag-aalaga. Ibig sabihin, kaya nila mag-survive sa kanilang sarili. Napakaliit na mga hayop. Pero imagine yung tupa. Malaki-laki yun. Pero mamamatay yun pag wala nag-aalaga. Sila ay lagi nangangailangan ng tagapag-alaga. So nais kong makita natin ang ating mga sarili, pag i-claim natin ang mga pangako ng salita ng Panginoon, just as it was written in John chapter 10, na siya ang good shepherd, the great shepherd. Tignan mo lagi ang iyong sarili na isang tupa. Na kailangan mo ng maggagabay sa iyo, magpapakain sa iyo. Pwede wala kang matalas ng ngipin para lumaban. Wala kang matalas na kuko para mangalmot ng mga kalaban. Pero isang magandang attitude ng isang sheep, bagamat di siya nagsosurvive mag-isa, ang isang karakter ng sheep ay makipagsama sa kapwa sheep. Kung meron mang good characteristics ang isang tupa, ito ay yung makisama sa kapwa tupa. At hindi yung magagawa ng tupa sa kanyang sarili. Kailangan nila ng shepherd. So palaging may kailangan ang shepherd, ang sheep. I'm sorry kung napagbabaliktad ko. Sheep, shepherd, sheep, shepherd. But you get my point. So mga Kristiyano, mga kapatid, gustuin man natin o hindi, needy ang mga Kristiyano. Alam niyo yung needy? Yung lagi may kailangan. Pero yung kailangan, hindi kung ano-ano. Ang kailangan ay shepherd. Now, what does the shepherd provide? Sa isang perspective na isang shepherd, kung isang sheep, ang karakter ng sheep ay duwag, naliligaw, dependent sa shepherd, walang kakayanan, depensa ng sarili, na kayang mamatay sa kapal ng kanyang balat, pwedeng magkaroon ng infection, tubuan ng mga bulate at kainin ng kanyang laman, wala siyang magagawa. So, kailangan niya na mayroon mag-shear, di ba? Kung yun ang karakter ng isang sheep, well, meron din karakter ng shepherd. At ito ay makikita natin from verse 1 to verse 6. Napakaganda paglalarawan. In the verse 1, makikita natin the Lord as provider. In verse 2, the Lord as the leader. In verse 3, the Lord as the restorer. In verse 4, the Lord as the comforter. In verse 5, the Lord as sustainer. In verse 6, the Lord as the keeper. Ang mga karakter na ito ay hindi karakter ng isang sheep o ng isang tupa, kundi karakter ng isang shepherd. At ang isang shepherd ay malalaman natin, even in the book of Genesis, hanggang sa New Testament, ang shepherd ay isang tungkulin, isang trabaho na kilalang-kilala na. Maaaring sa atin sa Pilipinas, hindi masyado. Dahil wala naman, at least as far as I know, wala akong kilalang nag-aalaga ng tupa. Merong kinakain na tupa, mga lamb, diba? Sa mga mamahaling restaurant. Pero yung actual na nag-aalaga ng tupa, maaaring sa atin sa Pilipinas wala. Pero David wrote this and he was a shepherd. So nag-aalaga siya ng tupa. From the Old Testament, even si Abel. Si Abel ay isang shepherd. Dahil diba, nag-offer siya ng sacrifice, firstborn, at magandang offering ang kanyang inalay, tinanggap ng Diyos. Down to even Jacob, to pababa hanggang even kay sa New Testament. At even kina Pedro, 'di ba, sila ay tinanong ng Panginoon nung ang Panginoon ay naluwalhati na at tinanong niya 3 beses si Peter, "Peter, do you love me?" Sabi ni Peter, "Yes, Lord, you know that I love you." Ang sabi ni Jesus, "Feed my sheep. Tend my lambs. Feed the flock." At even in the time of Paul, sa ascension gifts, yung tinatawag natin fivefold ministry. Merong shepherd doon, alam niyo ba? Diba, merong prophet, merong apostles, merong teacher, evangelist. Yung isa, pastor. Pastor means shepherd. So, si Pastor Joe,
shepherd si Pastor Joe. At ang isang character ang napakaraming character ng isang shepherd o isang pastor is ito, di ba? Leader, restorer, comforter. Hindi lamang siya nandito lang at nananermon, kundi nag-aalaga ng tupa ng congregation. So kung ang ating pastor ay nangangamusta, nag-aalaga ng tupa, mga kapatid, magpasalamat tayo, binigyan tayo ng Panginoon ng isang shepherd. Na dinadala tayo at tinuturuan tayo sa mga salita nung chief shepherd, sa mga salita pa ni Pedro. Lagpasan natin ilang mga talata. Pero sa salita ng Diyos, in the scriptures, ang shepherding ay hindi lamang pastor ang gumagawa, kundi ang shepherding ay isang tungkulin, isang function na ginagawa ng elders, ng bishops, hindi lamang isang tao, mga kapatid. So ang idea ng shepherd, I pray, alam natin kung ano yung shepherd. Ma-establish sa atin. Dahil sa verse 2, nais kong basahin ito sa ating teksto. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Itong mga salita na ito, mga kapatid, na binibitawan ni David sa kaniyang awit. Ang sabi niya, He makes me lie down. Alam niyo ba na hindi ito palaging masarap? Hindi ito palaging good times? Hindi ito palaging, green pastures? Dahil kahit nung ako ay bata, tuwing naririnig ko ang ilang beses na ang talatang ito, pag sinabi kasi green pastures, ang name, imagine natin, green pastures. Actual green na bundok. Pero hindi pala ganoon. Dahil ito ay nasulat sa bansa ng Israel, in Jerusalem. Can you imagine? Ang green pastures pala ay hindi kulay green, kundi mga kabundukan na mga hills na kulay brown. At yung green na tinutukoy dun ay yung mga pagkain na kinakain ng tupa. The issue is, pag ating binabasa at tinatanggap at kiklaim ang bagay na ito, para bagang tayo ay dinadala ng Panginoon doon sa may green pastures na ito, para doon tayo ngayon magpahinga, mag-relax, kumain ng kumain, uminom ng inom, dahil He will lead me beside still waters to make me lie down in green pastures. Pero ulitin ko, si David ay isang shepherd. Siya ay nagli-lead ng flock of sheep, ng mga tupa. At alam niyo ba, kung inyong mapapanood, napakarami mga videos, mga documentaries kung paano ang buhay ng mga shepherd sa lugar ng Israel, ay napakarami mga bundok kung saan dinadala ng shepherd ang mga tupa na ito. Pero pag nadala dito ngayon ng mga tupa, napakarami kumakain. Pero nauubos yun. Kailangan uling i-lead. Kailangan uling i-guide. Kailangan uling dalhin. So I want to break this idea, mga kapatid, na hindi ito something na dinadala tayo ng Panginoon sa isang napaka-relaxing na lugar at dako kung saan tayo ay pwede mag-celebrate ng mga pangako ng Diyos. Dadating yan sa verse 6. Pero nandito pa lang tayo sa verse 2 eh. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. Kailangan itong gawin ng shepherd dahil sa sariling kakayanan ng isang tupa. Hindi niya kayang pumunta ng green pastures. Hindi niya kayang pumunta sa still waters sa kanyang sarili. Mamamatay ka kung wala ang Panginoon. Kailangan natin ng shepherd. So He will lead you. In verse 2 to verse 3, napakagandang paglalatan ni David. Dahil sa verse 2, makikita natin yung physical na larawan, yung actual, literal na nakikita. Diba? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. Pero sa verse 3, naging spiritual. Notice, pansinin nyo, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. So lahat ito ay ginagawa ng shepherd, ultimately, hindi para sa tupa, kundi para sa kanyang sarili. Pero sabi ni David, He restores my soul, He leads me in the paths of righteousness. At all the while na mababasa natin ang verse 2 to verse 3, keep in mind yung verse 4. Na ang shepherd ay meron dalawang hawak lagi. Ang shepherd, meron dalawang hawak. Rod, yung medyo maikli na parang baton,
at staff. Yung staff, yung mahabang stick na medyo pakurbadong ganyan. Ang mga shepherd that time, and even now, sa mga rural na mga area sa Israel, merong staff, merong baton na nakapamewang dito sa sinturon, at merong staff. So kung babasahin natin from verse 1 to verse 6, palagi natin niisipin na yung shepherd na yan, palaging may hawak-hawak na rod and staff. So pag ang Panginoon na siyang iyong pastol ay dinadala ka papunta doon sa green pastures, papunta doon sa still waters, mga kapatid, hindi ito palaging puro staff na ikaw ay hinihila dahan-dahan na para bagang minamasahe, na para bagang ang sarap-sarap ng care ng isang shepherd. Minsan, tinutuktukan ng shepherd ang sheep. Alam niyo ba, mayroong isang story ito ay sa ibang bansa. Sa kanyang livestock, napakarami niyang mga hayop, meron siyang isang tupa na matigas ang ulo. So anong ginagawa para masunod? Yung iba, pag tinawag ang pangalan, sumusunod. Pero ito, nag-iisang tupa na ito, sabi niya, napakatigas ang ulo. Hindi sapat yung tawagin lang. Ang kailangan, hampasin. So when the Lord leads you, makes you lie down, hindi lang itong kala natin masarap. Minsan yung daan papunta sa lugar na yan at sa dakong yan, napakasakit. Sometimes it hurts. Sino dito ang napalo ng magulang? Pwede bang magtaas ang kamay ang mga napalo ng magulang? Ako 2 kamay kasi napalo talaga ako ng magulang ko. At nabagit ko na to minsan, ang pinakaayaw kong tanong ng bata ako, Anson, ilang taon ka na? Kasi alam ko, pag sinabi ko yung edad ko, ganun garaming beses ako hahambalusin ng nanay ko. At hindi ako nahihiyang ipagmalaki yun. Minahal ko yung yantok ng aking nanay. Pero buti wala na. Pero minsan kailangan yan, di ba? Hindi, ang pagpapalaki sa mga anak, hindi ito masarap lagi. Minsan, ang sarap kurutin ng iyong anak. Ang sarap disiplinahin. Ayaw mong saktan, ayaw mong pagalitan. Pero dahil nakikita mo ang pangangailangan, kailangan mong gawin. Tama ba, mga magulang? Ako, nakikita ko ang sarili. Pag titignan ko aking baby, si baby Anya, lagi ko sinasabi kay Sister Abby, parang ang hirap paluin ito. Ang cute-cute eh. Kaya lang natututo na magtapon ng pagkain. Minsan, parang sarap paluin. Diba? Minsan, gusto natin at dapat disiplinahin. Siyempre, pag laki-laki, wag naman yung months, years old pa lang. So there's a time for every purpose in every season. Pero just as shepherd ay merong staff, meron ding rod. Minsan kasi ito ay makikita natin, yes, ito ay pangdepensa ng isang shepherd against sa mga kaaway. At mababasa natin yan sa verse 4 to verse 5. Na ang rod ay ginagamit ng Panginoon o ng isang shepherd para depensahan ang kanyang mga tupa. Para pag merong mga wolves, merong mga dangerous na animals. At sa panahon ni David, di ba alam natin yan? Ang sabi niya kay Saul, naranasan ko nang merong isang leon at merong isang oso na atakin at kukuhain ang isa sa mga tupa ko, pero pinatay ko siya, hinawakan ko siya dito at pinatay ko siya. So can you imagine, si David, isang shepherd, ganun niya kamahal ang kanyang mga tupa. He is ready to kill. Ganyan din ang isang shepherd. Hindi lamang isang staff para sa kanyang mga tupa, para hilahin, kundi meron ding rod para pangyantok, paktungtok sa matigas na ulo na isang tupa. But even then, sabi ni David, He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness. Ulitin ko, hindi natin kaya sa ating sarili lumakad, mabuhay dito sa daan na ito patungo sa katuwiran. Hindi natin kaya maging matuwid sa ating sarili. Sa buhay ng Panginoong Hesus, alam natin at nalaman natin na sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo, just as it was celebrated, yung Passover feast, sineselebrate nila dahil, diba, sa Egypt, alam natin yan, dahil ang dugo ay pinahid sa pintuan, kaya pag dumaan ang anghel ng kamatayan, ligtas. Makikita natin sa buhay ng Panginoong Hesus, kung ang dugo ng Panginoon ay nasa iyo, ikaw ay matuwid.
So He leads us in the paths of righteousness. Hindi sa ating sarili, kaya natin maging matuwid. Maraming religion, Islam teaches that. Pag ikaw ay mabait, even Catholic, ay tinuturo yan. Kung ikaw ay mabait, matulungin, magalang, naghihintay yung green pastures para sa iyo. But no, you need a shepherd, mga kapatid. Because He will lead you in the paths of righteousness. Verse 4. Yes, though I walk through the valley of the shadow of death. Listen, mga kapatid. Ang sabi ni David from verse 1 to verse 3, napakagandang paglalarawan na kanya sinasabi, the Lord is my shepherd and I shall not want. He makes me lie down. He leads me. He leads me. He restores me. And all this, He. Dahil sa verse 1 to verse 3, ito yung pag-aalaga ng isang pastol sa kanyang tupa. Pero in verse 4, malalaman natin kung paano ang isang David o isang tupa pag nasa valley of the shadow of death. Ang sabi niya, He leads me, He restores me, He makes me lie down. But now in verse 4, yet even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod, your staff. Hindi ito His rod, His staff. I believe ito ay hindi aksidente. Ito ay intentionally. Na pag tayo ay lalo na nasa kadiliman, nandun na sa halos ikaw ay mamamatay na dahil sa kasalanan, mas nagiging personal yung relasyon mo sa Diyos eh. Tama ba? Pag ikaw ay nasa pagsubok, pag ikaw ay yung halos wala nang makuha ng tulong at ng tulong para ikaw ay masagip at maligtas, hindi mo na sinasabing, may Diyos, mabait ang Diyos, mabuti ang Diyos. Hindi mo na sinasabi. Ang sinasabi ng Panginoon, ikaw ay kasama ko ngayon. Ikaw. Mas personal. Bakit? Dahil ikaw ay nasa valley of the shadow of death. Pag masarap kasi ang buhay, minsan inisip natin, hindi at wala tayong kailangan. Pero pag nandun na tayo sa may parang ikaw ay delikado na at nanganganib ng iyong buhay, para mas nagiging naghahanap ka lalo ng sasagip sa iyo at para bagang, Panginoon, ikaw, nasaan ka, Panginoon? Pero pag ikaw ay napakasarap ng iyong buhay, mabuti talaga ang Diyos, mabait ang Panginoon, tapat ang Panginoon. Pero pag ikaw ay nandun na sa kadilimat na nangangailangan, Panginoon, ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat sa iyong mga pangako, ikaw. So alam nyo, minsan, kailangan natin dumaan sa valley of the shadow of death. At alam nyo ba, ito ay sabihin ni David, shadow pa lang ito ng kamatayan. Hindi pa nga ito yung kamatayan eh. Ang anino ng kamatayan, hindi ka kayang patayin ang anino ng kamatayan. Ang kamatayan ang kayang pumatay sa iyo. Pero sabi ni David, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Why? For He is with me. No. Sabi ni David, for you are with me. I want to encourage you, mga kapatid. Kung tayo man ay merong pinagdadaanan at talagang may pagdadaanan, kung ikaw ay anak ng Diyos, you will suffer, you will be persecuted just as the Lord, our Savior, ay na-persecute din. Pero kung yun man ay maranasan natin, danasin natin, sabihin lang natin, Panginoon, I will fear no evil, for you are with me. Kasama nyo ba ang Panginoon, siyang dakilang pastol ng inyong mga buhay? Alam nyo, kayo lang nakakalam yan eh. Hindi pwede sabihin ng tupa sa kapwa tupa niya, uy, hindi ka na-close kay kay shepherd Pero ikaw sa sarili mo na tupa, alam mo yung relasyon mo sa shepherd mo eh. Yung pag tinawag ang pangalan mo, uy, tinawag ako ni Master. Diba? Kung kayo may alagang hayop, alam niyo yan. Na pag tinawag niyo ang pangalan ng inyong alaga, yung buntot pag-aso gumaganyan-ganyan. Tama ba? Bakit? Because your dog knows your voice.
Kaya sabi ni Jesus, my sheep hears my voice and follow me. Kaya sabi ni David, ako, tinitignan ko ang sarili ko as isang tupa. Kung dumaan man ako, maglakad man, malayo man yan, mula sa green pasture na ito, kung saan ako ay nag-relax, kumain, nagutom, pero hindi habang buhay ganun eh. Kailangan lumipat ng green pasture. At paglipat ng green pasture, merong dadaanan na yan. Bago makapunta sa may masarap na green pasture doon, merong valley of the shadow of death. Pero, dapat, dumaan lang. You know, ang bagay na ito, the valley of the shadow of death, hindi lamang ito ang mga bagay na obvious na masama. Well, yes, it is sa panahon ni David. Dahil sa verse 5, malalaman pa natin in the presence of his enemies. Ito yung valley of the shadow of death, merong enemies. Pero sa valley of the shadow of death, dahil ito ay valley, minsan mahirap malaman kung alin ang tama at alin ang mali. Bakit? Kasi madilim. Pero ang sabi ni David, bagamat madilim, even though I walk through, hindi ako matatakot. Bakit? Dahil bagamat madilim at hindi ko nakikita ang mga bagay, hindi ko alam yung kinabukasan, hindi ko alam yung mangyayari pag ako ay nawalan ng trabaho, ang mga anak ko baka magutom, hindi ko alam ang lahat ng yan. But I will fear no evil because He is with me. You are with me, Lord. Huwag natin isipin na ito lang yung mga bagay na delikado. Na para bang ito yung mga sitwasyon na pag meron nagtutok ng baril sa iyo at meron nagtutok ng kutsilyo sa iyo, hindi mga kapatid. Kahit sa mga bagay at mga panahon ng ating buhay kung saan tayo ay nalagay sa isang sitwasyon na para bagang hindi natin alam kung saan direksyon tayo tutungo. Because it's a valley. Iskinita ito. Madilim. Pero yun lang malaman mo na ang shepherd ay kasama mo. Balik tayo sa verse 1 na, I shall not want. The Lord is with me. His rod, His staff, they comfort me. Yung yantok ng Panginoon na masakit pag pinalo, comfort din pala yun. Yung staff, tuwing ako ay hinihila, tuwing ako ay dinadala, na kahit ako ay minsan para bagang napipilitan na at nasasaktan, pero it's a comfort pala. Hindi lang yung staff ang nagko-comfort, even the rod comforts, mga kapatid. You prepare, verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil and my cup runs over. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You know, ito ay paglalarawan na pag tayo, o kagaya ni David, na isang tupa na dumadanas at lumalakad patungo sa valley of the shadow of death kung saan ay napakadilim. Kung saan ang shepherd ay may hawak-hawak na rod at staff dahil ililid niya na naman ang flock of sheep. At maaaring habang nililid niya papunta sa kabilang green pastures, kabilang still waters, ay merong mga kaaway, pero merong rod at merong staff para depensahan ang mga tupa. Kaya sabi ni David, sa kalagitnaan ng maraming mga kaaway, merong napakadilim na paligid, para bagang ang shepherd ay naglalatag ng kainan sa harapan ng kanyang mga kaaway. Ano ibig sabihin nun? Hindi ka stress. Hindi ka nag-aalala. Kundi ikaw ay pinaghahain pa ng shepherd. Sa kalagitnaan ng kadiliman, sa kalagitnaan ng iyong mga kaaway, ang Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang rod and staff, ay nagsiset ng table before you. Sa kalagitnaan ng mga kaaway. My cup runs over. It means tayo ay satisfied. Mga kapatid, kayo ba ay kontento sa Panginoon? Kayo ba ay satisfied na sa provisions ng Panginoon? Pwede bang sabihin ng isang tupa sa kanyang shepherd, kulang yung binigay mo sa akin. Meron akong gusto pero hindi mo binigay. Pag hindi binigay ng shepherd, hindi mo kailangan. Tama ba?
Kung paano ang isang magulang sa kanyang anak, pag hindi binigay ng magulang sa kanyang anak, ibig sabihin lang, hindi ito kailangan ng anak. How much more sa isang shepherd sa kanyang alagang hayop? My cup runs over. I'm satisfied, more than satisfied pa nga, because it overflows. Verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, itong verse na ito, yung verse kung saan natin ilagay, yung idea kung saan natin mararanasan yung complete rest. Dahil ang kapahingahan, mga kapatid, ay wala sa green pastures. Ang kapahingahan ay nasa ano? In the house of the Lord. Ang green pastures at still waters, kasama yan sa walkthrough. Kung paano sa mga kainan, nagda-drive-thru ka lang. Huwag kang kumain dun sa may drive-thru. Dumaan ka lang. Ang green pastures, masarap man ito pakinggan. Still waters, masarap man itong matikman. Pero lahat ng bagay na yan ay dadaanan lamang natin patungo sa house of the Lord. Kaya ang sabi ni David, I will fear no evil because you are with me. I-connect natin sa verse 6. Surely goodness and mercy shall follow me all of my life. Alam niyo kung ano yung goodness and mercy? Basically, kung ano yun? Yung shepherd. Dahil ang shepherd ay kasama natin habang buhay at hanggang kamatayan, hanggang kaluwalhatian, surely goodness and mercy shall follow me. At alam niyo yung lingwahe na yan na shall follow, ito yung literal pursuit. Pursuit. Hindi ito something na bagay na para baga naghihintay sa'yo, na may option ka. Kundi ang kabutihan ng Diyos at awa ng Diyos ay sinusundan ka talaga. Kaya kahit man ikaw ay dumadanas ng pagsubok at napakadilim na mga valleys na dinadaanan natin, ang kabutihan ng Diyos at awa ng Diyos ay palaging nakagabay, nakasunod, naglilid, nagaguide. Naway hindi natin matake advantage ang care ng shepherd at sabihin natin ang sarap sa green pastures, ang sarap sa still waters. Ayoko nang umalis sa dakong ito. Magiging kagaya tayo ng Israel nung sila ay dumanas, pinasok sa Egypt. At nung nilabas, ang sabi nila, Moses, mabuti pa doon sa green pastures, mabuti pa doon sa still waters. Ang sarap ng mga sibuyas. Dito puro mana. Mga kapatid, walk through lang. Huwag tayong magstay. Huwag ka mag-set up ng iyong bahay, mag-establish, at para bagang, ito na yung buhay, napakasarap. Kumakain ako, hindi ako nagugutom. Pag may sakit ako, may pambili ako ng gamot, I am satisfied. Alam niyo ang sabi ng Panginoon sa taong iyan, sa isang parable niyan na kanyang tinuro sa mga disciples. Anong profit meron ng isang lalaki if he gains the whole world but loses his soul? Ibig sabihin, kahit pa ikaw ay maging sobrang taas ng iyong estado sa buhay na ito, kung wala kang shepherd, patay ka. Kailangan mo ng shepherd who will lead you, guide you, feed you, discipline you, love you. Because the goodness and mercy of God will follow me, will pursue you. Yung kahit ang tigas ng ulo mo, hindi yung kabutihan lang ng Diyos yung habol sa'yo, yung awa ng Diyos ang habol sa'yo. Verse 6, sa dulo, and I will dwell in the house of the Lord forever. Now, naroroon ang complete satisfaction. Hindi sa green pastures, hindi sa still waters. Salamat sa Panginoon sa provision sa pangaraw-araw. Ating kapatid, binigyan ng panibagong provision para sa rice cooker. To God be the glory sa rice cooker ng ating kapatid. Sa mga natatanggap natin, rice cooker lang yan. Merong eternity na pinangako ang Diyos. Pasalamatan natin ang Panginoon sa green pastures. Pasalamatan natin ang Panginoon sa still waters. Luwalatiin siya sa kanyang kabutihan at awa sa ating buhay. Pero huwag tayong matrap sa idea na dahil ang buti-buti ng shepherd,
nakontento na tayo sa may bagay na ito, na meron pa palang mas dakilang pangako ang Panginoon. So yes, let's give glory to God. Huwag natin ipagkait ang mga sipon na pinagaling na para bagang inisip natin. Sipon lang naman yan. Siguro pag cancer na pinagaling, tsaka na ako magte-testify. Sa mga sakit ng ulo, lagnat, mababa pa yan, hindi ko na ipatestify yan. No, mga kapatid. Yun ay green pastures ng shepherd. Yun ay living waters. Ipagpasalamat natin sa Panginoon. Pero lahat ng yan ay tinuturo tayo doon sa house of the Lord. Sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Tayo tumayo mga kapatid. Nais kong tapusin ang mensaheng ito. Nais kong magbasa ng panguling teksto. John chapter 10, verse 27 hanggang 28. My sheep hear my voice, and I know them. They follow me. Mga kapatid, kilala niyo ba ang boses ng iyong Panginoon? Ang boses ng iyong pastol. Ang boses ng iyong shepherd. Verse 28, and I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Kung pipili kayo, green pastures and still waters, o eternal life? Mga kapatid, eternal life. Right? Ang green pastures, still waters, salamat sa Panginoon. Pero kasama lang yan sa journey. Because ultimately, eternity. The Jehovah Rohi, the Lord is my shepherd. Atin siyang purihin sa gabing ito. Let's hallow the name of Jesus Christ. Let's revere Him, honor Him. Sing this wonderful song. Hallowed be Thy name, Jehovah God. Lord God, maghahari ka sa aming buhay, Panginoon. And you will never change, O Lord. Forever you're the same. Hallowed be Thy name. Oh, hallowed be Thy name. Yes. Jehovah God, you reign. Jehovah God, you reign. Yes. And you will never change. Salamat, Panginoon. Forever you're the same. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. You supply, hallelujah. You supply my every need. Jehovah Rapha. Perfect health. Perfect health you give to me. Jehovah Shalom. Oh, Jehovah Shalom. You're the one who gives me peace. You're the one. Salamat sa kapayapaan, Panginoong Jesus. Salamat, hallelujah, hallelujah. Jehovah Rohi, my faithful shepherd, leading me. Hallelujah. Hallowed be Thy name. Hallowed be Thy name. Lord God, you reign. Hallelujah. Jehovah God, you reign, Lord. Maghari ka sa aming buhay, Panginoon. And you will never change, oh Lord. Forever you're the Jehovah Mekadesh. Let's worship Him. Hallelujah, hallelujah. Jehovah Mekadesh. He's the one who sanctifies. You're the one who makes me clean. Jehovah Sidkenu. Jehovah
path of righteousness. Thank you, Lord. Jehovah Nissi. Lord, you reign in victory. Oh, Jehovah Nissi. Lord, you reign. You reign, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jehovah Shammah. You are always there for me. Let's worship. Hallowed be thy name. Purihin natin. Come on, hallelujah. Let's worship the Good Shepherd. Na tayo ang mga tupa ng Panginoong Jesus. Lord, you reign. Reign in our lives. You never change, Lord. And you will never change. Oh, Lord. Yes. Sing the chorus. Jehovah Shalom. Let's worship Him. Oh, Jehovah Shalom. Jehovah Shalom. Salamat sa kapayapaan. You're the one who gives me peace. Thank you, Lord. Jehovah Rohi, my faithful shepherd leading me. Hallowed be thy name. Oh, Hallowed be thy name. hallowed be thy name, Lord. The name of the Lord Jesus Christ. Jehovah God, You reign. you never change, Lord. And you will never change. Oh, Lord. Forever You're the the same. Let's pray a short prayer, Lord. The great shepherd. Kami, Panginoon, ay mga tupang ligaw sa mundong ibabaw. Kami ay walang kakayanan sa aming sarili, at kung iniisip man na kami ay merong kakayanan sa aming sarili, take thy rod and discipline us. Comfort us by your word and lead us in the path of righteousness. Naway hindi kami makontento sa mundong ibabaw kung saan kami nakatatanggap ng green pastures and living waters. Lord, lead us in the paths of righteousness through your words. By your staff and by your rod. Turuan mo kaming ibigin ang iyong yandok. Hallelujah. Turuan mo kaming matuto sa iyong mga salita kung saan kami ay dinadala sa katuwiran ng Panginoong Jesucristo. Patungo sa bahay na iyong inihanda ka sa kalangitan. Lord, may we find rest only in the Good Shepherd. Lead us, Panginoon, we need you. Naway hindi kami makontento sa aming mga sarili, sa iyong mga provisions, Lord. We want the provider. We want the shepherd. Discipline us by your rod, by your staff, when we stay and be contented in the green pastures. Naway hindi lamang kami matakot sa danger ng valley of the shadow of death, but even the dangers of the green pastures. Lord, lead us in the path of righteousness, in the path of the righteousness of Jesus Christ. Purihin ka, Panginoon, ito aming binabalik sa iyo. Glory and thanks in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang great shepherd sa kagabing ito. Hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang binabalik sa ating MC. To God be all the glory. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat, Brother Anson. Muli, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Aren't you glad, mga kapatid, sa munting kawan na ito, meron tayong
under shepherd na nagpapakain sa atin. But more than that, we have a great shepherd. Ang Diyos sa ating mga buhay, He is the shepherd of our soul. Siya yung shepherd na nagtuturo sa atin sa daan ng katuwiran. At ang katuwiran ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang katuwiran ng Diyos. So, are you blessed tonight, mga kapatid? We are reminded, mga kapatid, na tayo ay umaasa lamang sa ating great shepherd. Tayo ay nagtitiwala sa kanyang gawa sa ating buhay, sa kanyang pagigiya, sa kanyang pag-guide, pag-sustain sa atin, at higit sa lahat, yung provision ng shepherd sa kanyang mga sheep. So muli, palakpakan natin ating Panginoon. Tayo mananalangin bilang pagtatapos ng ating gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa yung mga salita na pinagkaloob sa gabing ito. Tunay, Panginoon, na Ikaw ang aming shepherd. At tulungan mo kami, Panginoon, na kung ano ang bagay na iyong pinagkaloob sa amin ay makontento kami. Huwag nang maghanap pa ng higit pa sa kaya mong ipagkaloob, Panginoon. At sa aming nakaraang buhay, kami ay mga tupang ligaw. Salamat, Lord, sa iyong kaisipan. Kami ay iyong minahal, inabot, at tinubos ng iyong dugo, Panginoon. At ngayon, Panginoon, kami ay iyong mga anak. Kami ay bahagi na ng pamilya ng Diyos. Maraming salamat, Lord, na ibinigay mo ang iyong buhay. At tulungan mo kay Panginoon na i-pursue namin ang mga bagay na makadiyos at ang makalangit at mga bagay na makapagpapalakas ng aming mga kaluluwa. Ingatan mo kami, Panginoon, sa mga pita ng laman, pita ng mata, at mga pride of life, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makakagawa niyan, at kami ay, bagamat kami ay narito sa sanlibutan, hindi kami taga sanlibutan, at nilalagay mo sa aming mga puso ang kaisipan, Panginoon, ang pagbabago ng aming mga isip, na huwag makitulad, Panginoon, sa manner o sa ugali ng sanlibutan. Kami ay yung mga anak, kami ay yung mga mahal, at iniingatan mo kami, Panginoon, ginagayad mo kami sa araw-araw, at pinapasalamatan ka namin, Lord, na sa aming buhay, patuloy kang nagbibigay ng iyong mga salita, at darating ang araw, Panginoon, when it is all been said and done, Panginoon, na matapos namin ang aming karera, matapos na makibaka kami sa aming pananampalataya, we will all dwell in the house of the Lord forever, Panginoon. At yan ang aming pinakamimiti, yan ang aming blessed hope. Tunay, Panginoon, may mga labanan kami sa lupa na ito, ngunit ikaw ang shepherd na nag-guide. Dinadala mo kami, Panginoon, sa green pasture, sa still water, at ang pinuprovide mo, Panginoon, ang kagalingan ng aming mga kaluluwa. At yun ang bagay na mahalaga, Panginoon, ang kalakasan ng aming mga pagkataong loob, bagamat ang aming katawan ay pahina ng pahina, ang iyong salita, Panginoon, ay hindi nagkukulang sa iyong mga anak. Tulungan mo kay Panginoon na patuloy na maingatan ang mga bagay na ito, may pamuhay, at higit sa lahat, Lord, magbalik ng kalwalatian sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid, kay Brother Anson, ikaw ang patuloy na gumawa sa kanyang buhay. Ang ningas, Panginoon, wag mong walain, Panginoon, sa kanyang buhay, ang provision sa kanyang pamilya, ang kalakasan ng kanyang asawa, ng kanyang anak, ng buong sambahayan, iyong ipagkaloob, Panginoon. At salamat na patuloy na ipinapagamit niya ang kanyang buhay upang ang iyong mga salita, Panginoon, ay madala, Panginoon, sa iyong mga anak. Tulungan mo kay Panginoon na maingatan ng mga bagay na ito. Lilisanin namin ang lugar na ito, taglay ang kagalakan, taglay ang salita, at higit sa lahat, Lord, taglay ang tagumpay, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. You are the Lord. The Lord is my shepherd, Panginoon. At bago ka namin maging shepherd, ikaw ang aming Panginoon. Panginoon, aming buhay, Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ingatan mo ang bawat isa sa mga darating na araw. Ikaw ang aming kasama. Even though we walk through the valleys of shadow and death, hindi kami matatakot sapagkat ikaw ay kasama namin. Sa iyo namin binabalik, Panginoon, papurit, pagdakila. Pasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. So tapos na po ang ating gawain. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.